Alam mo yung pakiramdam na gusto mo lang naman mag-road trip kasama ang girlfriend mo? Tapos may makikita kayong ayaw niyong makita? Ganyan kami ni Rika noong Holy Week last year. Ako nga pala si Jepoy. 4 kaming pupunta ng Bicol. Ako, si Rika, at 2 naming kaibigan. Kaso biglang nag-back out yung 2 dahil may emergency. Kaya kaming 2 na lang ni Rika ang tumuloy. Sabi ko, okay lang yan. Date road trip na lang tayo. 2:00 ng madaling araw kami umalis ng Manila para walang traffic. Dala ko yung lumang adventure ng tatay ko. Sira na yung aircon nun, kaya nakabukas na lang yung bintana. Yung sound trip namin, mga 90s na kanta, tapos chill lang. Bandang Quezon, mga 3:00 na. Dumaan kami sa may bandang patag na daan, yung tipong napapalibutan ng palayan at walang ilaw. Si Rika, tulog na. Ako naman, pilit na tinatanggal yung antok. Tapos may nakita ko sa unahan, mabagal na gumagalaw. Parang kalesa, pero hindi. Karo ng patay pala. Yung tipong may salamin sa gilid, may mga bulaklak sa taas, at may mga kandilang nakasindi. Bakit may karo ng patay sa ganitong oras? Sabi ko sa sarili ko. Siyempre, Holy Week, baka may prosesyon. Pero 3:00 ng madaling araw, sa gitna ng kalsada, mag-isa lang yung karo, tapos walang kasabay na sasakyan, wala ring naglalakad na tao. Naalimpungatan si Rika. Babe, bakit tayo humihinto? Hindi tayo humihinto. Ang bagal lang nung nasa unahan. Napatingin siya. Halos mapatayo pa siya sa upuan. Babe, bakit may karo? Anong ginagawa niyan? Ewan ko nga eh. Baka may prosesyon. Sabi ko kahit alam kong walang prosesyon sa ganitong oras. Nagdahan-dahan ako. Gusto ko nang umovertake kasi nakakainip. Yung tipong gis lang yung takbo namin. Parang naglalakad lang. Binuksan ko ang ilaw ko sa high beam para makita ko ng maayos yung daan habang nag-overtake. Yung karo, nasa kanang bahagi. So kailangan ko talagang umovertake para malampasan ko. Habang lumalapit kami, napansin ko na sobrang tahimik ng lugar. Tapos dumikit na kami sa karo. Tumingin si Rika sa bintana para tignan yung loob ng karo. Yung salamin na may kurtina. Babe, may katawan sa loob. Bulong niya, namumutla na. Huwag kang titingin dyan. Sabi ko, kasi ako mismo, nakatitig sa driver's seat. Oo, sa may upuan sa unahan. Pero, walang nakaupo, walang driver, walang tao sa harap ng karo. Pero gumagalaw siya. Mabagal pero tuloy-tuloy. Parang may invisible na humihila o may nagmamaneho na hindi mo makikita. Putya. Yun na lang yung nasa isip ko. Babe, bakit walang driver? Huwag ka nang tumingin dyan. Sabi ko. Tapos inapakan ko yung gas. Binigla ko yung adventure. Umugong yung makina. Inapakan ko ng todo. Dumiretso ako sa kabilang lane. Nilampasan ko yung karo ng mabilis. Pagkalagpas namin, tumingin ako sa side mirror. Nakita ko yung karo, nakatigil na sa gitna ng kalsada. Tapos biglang namatay yung mga kandila, isa-isa, parang may umihip. Si Rika, nakayakap na sa braso ko, umiiyak na. Pinaandar ko ng mabilis yung sasakyan, halos 15 minutes. Hindi na kami lumingon, hindi na rin ako nagsalita. Pagdating namin sa isang gas station sa Lopez, Quezon, huminto kami. Nanginginig kami pareho,
Umorder kami ng mainit na kape. Yung kamay ko nun, hindi ko mapigilan. Nanginginig pa rin habang hawak ko yung tasa. May lumapit sa amin na gasoline boy. "Sir, okay lang po ba kayo? Parang amputla nyo ah." Tumawa na lang ako. "Okay lang kami bro. Nagulat lang kami sa daan." Pagkatapos namin magkape, umalis na rin kami. Nakarating naman kami ng maayos sa patutunguhan namin. Pero simula nung gabing yun, hindi na ulit ako bumabiyahe sa Quezon tuwing madaling araw. Sinisigurado kong umaga na ako bumabiyahe, lalo na sa parting yun. Ako si Lisel, isang graphic artist mula sa Quezon City. Gusto ko lang ikwento yung naranasan namin ng boyfriend ko noong nagplano kami mag-road trip at mag-swimming kasama ang pamilya. Dahil sweldo day namin nun, nagkayayaan kami ni Mike sa isang road trip pa Bicol. Simpleng getaway lang. Ang plano namin, mag-swimming sa Naga, tapos mag-stay sa Legazpi para makita ang Mayon. Saktong-sakto kasi may mga kamag-anak rin ako na nandun na, kaya sabay-sabay na lang kami sa resort. 10:00 ng gabi kami umalis. Excited na excited ako. Yung suot ko nun, floral na dress, habang si Mike nakasuot ng komportableng short tapos sando. Yung playlist namin nun, puro OPM. Tapos meron din kaming biniling kape sa nadaanan naming gas station, pampatanggal ng antok. Habang paahon na kami sa isang madilim na bahagi ng highway, unti-unting nawala yung mga ilaw ng poste. Puno ng nyog at saging na lang ang nasa magkabilang gilid ng kalsada. Ang tanging liwanag mula na lang sa headlight ng sasakyan namin. Kalmado pa ang lahat hanggang sa may nakita si Mike sa rearview mirror. "Lisel, tignan mo nga yung nasa likod," ani ni Mike, bahagyang nanlaki ang mga mata. Lumingon ako. Sa dilim, may nakita kaming malaking anino na mabilis na gumagalaw. Isang aso. Pero hindi ito ordinaryong aso. Halos kasing laki ito ng isang maliit na kalabaw. At ang katawan nito, sobrang itim. Ang pinakang nakakatakot nun, yung mga mata niya, namumula ng sobra. Sinabihan ko si Mike na bilisan niyo yung pagpapaandar. Nagsisimula na akong kabahan nun, kasi hindi ordinaryo yun. Bahagyang inapakan pa ni Mike ang silinyador ng kotse. Halos lumakas yung tunog ng makina. Tapos lalong bumilis yung takbo. Pati yung aso, bumilis din yung takbo na halos masabayan nito yung kotse namin. Minsan tumatabi pa yun sa pinto at sinusubukan pang sumampa sa bubong ng kotse. May narinig din kaming pagkalmot ng kokoneto sa kotse. "Ano yan? Aso ba talaga yan?" Halos pumiyak pa ako. Biglang sumagi sa isip ko yung mga kwento ng matatanda tungkol sa mga aswang na nagaan yung aso, lalo na ang mga naghahanap ng mga nagdadalang tao. Doon ko naalala, ilang araw ko nang tinatago ang sikreto. Plano kong isurprise si Mike sa mismong resort, sa harap ng pamilya ko. Pero ngayon, wala na sa oras. "Mike, may sasabihin ako sa'yo." Natataranta kong sabi. "Buntis ako. 4 na buwan na." Napatingin sa akin si Mike, sabay kuha ng kamay ko. "Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi?" Kasi surprise sana. Kaso yung nilalang na yan, hinahabol tayo dahil sa akin." Napatingin ulit kami sa likod. Ang malaking aso nasa gitna na mismo ng kalsada. Nakabuka ang bibig na puno ng matatilim na pangil. Tila ba naghihintay ito na mahulog o magkamali kami ng liko? Pero dahil sa adrenaline, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Mike. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela at lumiko papunta sa isang maliwanag na bayan.
Habang papalapit kami sa mga ilaw ng bahay at tindahan, unti-unting nawawala ang nilalang. Nang pumasok kami sa isang kalsadang semento ng bayan, lumingon ako. Wala na ang nilalang. Nakahinga kami ng maluwag, pero nanginginig pa rin yung kamay ko. Pagkatapos nun, nagkatinginan kami ni Mike. Hindi na namin pinansin ang nakakatakot na nangyari sa amin. Sa halip, mas pinili naming pag-usapan ng pagdating ng baby namin. Makalipas ang 2 oras, nakarating kami sa Naga City. Pagdating namin sa resort, agad kaming sinalubong ni nanay at mga pinsan ko. Pagkatapos nun, hindi ko na kwento kay nanay ang nangyari sa amin. Ang mahalaga, nakarating kami ng ligtas. Joiner lang ako sa hike na yon. First time ko sa Bicol. First time ko rin sumama sa group na hindi ko kilala. 5 sila. Magkakaibigan yata from Manila. Tapos ako yung pang-6. Yung tipong nakikijoin lang para makatipid at may kasama sa trail. Sa may bundok ng Isarog, nagkita-kita kami. Sila ang iingay at magkakakilala. Ako, nakatabi lang, nakikinig. Paminsan-minsan, napapangiti sa mga biro nilang hindi ko naman masyadong gets. Okay lang, sanay na ako. Ganyan naman pag joiner. Bago pa mag-start ang hike, sinabi ng guide namin na si Kuya Rodel na kailangan naming sumakay sa monster jeep papunta sa jump off. Maputi kasi ang daan, baka malubog kami. Sumakay kaming lahat sa likod. Siksikan, amoy usok at lupa, pero exciting. Yung mga kasama ko, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Ako naman, nakatayo lang sa may dulong parte, malapit sa likod ng driver, hawak ang bag ko. Kalagitnaan ng biyahe, napansin ko na may parang kakaiba sa pwesto ko. Yung katabi ko, isang lalaking naka-dark green na jacket, nakasuot rin siya ng cap, tapos nakayuko. Medyo mailap, hindi nagsasalita, pero ang weird. Kahit siksikan na, may maliit na espasyo sa gilid niya. Parang lahat ng pasahero, automatic na lumalayo sa kanya. Hindi ko na masyadong pinansin. Baka suplado lang, o baka tulad ko, joiner din na hindi sanay sa makulit na grupo. Tapos, biglang may batang sumakay. Sumiksik siya sa pagitan ng mga pasahero. Nang dumaan siya sa tabi ko, napatingin ako sa kanya. Tapos napatingin ako sa lalaking katabi ko at doon ko nakita, wala na siyang ulo. Yung cup niya, nakapatong na lang sa taas ng liig. Pero yung katawan niya, normal na normal. Nakaupo, nakasandal, parang walang nangyari. Kinabahan ako nun. Hindi ako makahinga ng maayos. Napapikit ako. Tapos binuksan ko ulit yung mata ko. At nandun pa rin siya. Wala talagang ulo. Yung batang dumaan, hindi man lang siya tinignan. Yung ibang pasahero, parang walang napapansin. Sa sobrang kaba ko, gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko nun. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko. Wala naman akong kakilala sa jeep na yon. Yung grupo na kasama ko, nasa harap sila, nagtatawanan. Walang kamalay-malay sa nangyayari sa akin. Sinubukan kong kunin ang phone ko para kunan ng litrato. Pero nung buksan ko na, biglang nag-blackout yung screen. Kanina lang, full charge pa yung cellphone ko. Buong natitirang biyahe namin, nakatitig lang ako sa harap. Hindi ko na kinayang tumingin sa kaliwa. Ramdam ko yung lamig na biglang bumalot sa katawan ko. Yung tipong hindi normal na lamig. Pagdating namin sa jump off, bumaba na ang lahat. Mabilis akong tumalon mula sa jeep
Halos matumba pa sa sobrang taranta. Yung group na kasama ko, nagtaka kung bakit nagmamadali ako. "Uy, okay ka lang?" Tanong ng isa sa kanila. Si Chloe yata yung pangalan. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na may nakatabi akong walang ulo sa biyahe. Habang nag-aayos ng gamit, tumayo ako sa gilid ng jeep at pinanood ang mga bumababa. Isa-isa hanggang sa wala na. Yung driver, nag-aayos ng makina. Pero yung lalaking naka-green na jacket, wala na. Hinanap ko siya sa paligid. Tinignan ko kung naglakad siya papunta sa ibang direksyon, kung sumama sa ibang grupo. Pero wala. Kinausap ko si Kuya Rodel, yung guide namin. "Kuya, may nakasabay ba tayong lalaki kanina na naka-green na jacket, tapos may cap?" Medyo nagtaka siya. "Green na jacket? Wala naman. Baka napagkamalan mo lang. 5 lang kayong umakyat ngayon, plus ako." 5? Pero 6 kami sa jeep. Ako, yung grupo na 5, at yung lalaki, 6 dapat. Hindi na ako nagsalita. Wala naman akong mapagsabihan. Wala akong kilala sa grupo. Baka isipin nilang nababaliw ako. Buong trail, tahimik lang ako. Sumusunod lang sa guide, tumitingin sa paligid. Pero alam ko, hindi ako nag-iisa. May mga pagkakataon na parang may sumusunod sa akin. Nung tipong mararamdaman mong may nakamasid sa'yo, pero paglingon mo, walang tao. Minsan, may naririnig akong hakbang sa likuran ko, kahit na ako lang yung nasa dulo ng pila. Pagkababa namin ng bundok, nag-decide ako na mag-isa na lang umuwi. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung biyahe na yun. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nena. Taong 2019 yon. Sinama ako ng pinsan kong si Marky na dumalo sa pasyam ng tiyahe namin. Namatay yon dahil sa atake sa puso. Ginanap yon sa may barangay nila malapit sa paahan ng Mayon, yung Daang Matarik. Hindi ko nasasabihin yung eksaktong lugar. 12:00 na nang matapos ang dasal. Maambon. Nagpaalam na kami ng pinsan ko na uuwi na kami. Nakatira siya sa kabilang baryo, mga 15 minutes na lakad. "Shortcut na tayo, Nena. Yung daan sa may lumang kamalig," sabi niya sa akin. Sumama ako. 3 kami. Ako, si Marky, tapos si Boy, isa pa naming pinsan. May dalang flashlight si Marky, pero mahina na, palobat na ata, kaya halos sobrang dilim na talaga sa daan. Habang naglalakad kami, napansin ko na biglang tumahimik ang paligid. Yung tipong kahit kuliglig, wala kang maririnig. Tapos nakita namin sila. 2 itim na figura, nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng niyog. Hindi sila gumagalaw, parang mga estatwa lang. "Tabi-tabi po," sabi ni Marky, tulad ng turo sa amin ng lola namin. Walang sumagot. Nakatitig lang yung 2 nilalang. Lumakad kami ng mabilis, yung parang naglalakad pero gusto mo nang tumakbo, pero ayaw mong magmukhang natatakot. Nilingon ko si Boy. Namumutla na siya. Nang nasa dulo na kami ng daan, napatingin ako ulit pabalik. Pero wala na sila. Biglang bumalik yung ingay. Bumalik yung hangin. Parang naging normal ulit. Pagdating namin sa bahay ni Marky, pare-pareho kaming tahimik. Hindi na namin napag-usapan kung anong nakita namin. Tapos nung matutulog na kami, sa sala ako nun nakapwesto. Tapos may narinig ako na yumuyugyug sa bintana. Binuksan ko yung kortina. Nakita ko yung tiyahe naming patay. Nakatayo sa labas,
Nakangiti. Yung suot niya, yun din yung mismong suot niya na nakita ko sa kabaong niya. Sinara ko yung kurtina sa takot. Hindi na ako nakatulog magdamag. Kinabukasan nun, umuwi agad ako sa amin. Hanggang ngayon, kapag may namamatay sa pamilya namin, nagdadalawang isip na akong sumama sa pasyam, lalo na kung gabi. Yun lang naman po. Salamat. Sa loob ng 15 years kong biyahero sa rutang Manila to Bicol, sanay na ako sa bitukang manok. Yung sigsag sa Quezon, kabisado ko na yung bawat korbada doon. Pero may isang gabi taong 2018, alas 10 ng gabi, umuulan ng mahina na hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako doon, napapaantanda talaga ako. Ako nga pala si Stan. Mag-isa lang ako noon. Walang pasahero kasi galing ako sa mekaniko sa Lucena. Mag-aatid kasi ako ng piyesa sa Naga. Yung van ko, luma na. Pagdating ko sa pinakamatarik na parte, yung malapit sa dating puno ng akasya, may nakita ko sa gilid ng kalsada. Babae, nakaputing damit. Parang may hinahanap. Unang inisip ko, anong ginagawa ng babaeng to sa gantong oras, tapos sa lugar na to? Gumilid ako ng konti. Binagalan ko yung andar. Pagkabukas ko ng bintana, ang sabi ko, "Ma'am, okay lang po kayo? Kailangan niyo po ba ng masasakyan?" Tumayo siya ng dahan-dahan. Tapos ayun na, nakita ko yung mukha niya. Maganda siya. Maputi. Mahaba ang buhok, parang di pa naliligo sa ulan. Pero yung mata niya, puro puti lang. Biglang lumamig yung hangin sa loob ng van ko. Huminga ako ng malalim, kasi alam ko na ang rule sa mga ganyan. Huwag kang magpapatalo sa takot. Kaya imbis na umarangkada ako, bumusina ako. Tapos nung hindi na ako mapakali, buwinelta ko ang manibela, sabay inapakan ko yung gas. Bumulusok yung van ko paakyat. Hindi na ako lumingon pagkatapos nun. Tapos yung pakiramdam, parang may nakamasid sa likod mo, pero ayaw mo nang tignan. Pagdating ko sa may kanto ng Atimonan, huminto ako sa tabi ng tindahan at pagkatapos ko magpahinga, tinuloy ko na ulit yung biyahe ko. Ngayon, natatawa na lang ako pag naaalala ko yon. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, kada dadaan ako doon, kinakabahan pa rin ako. Tapos bumubusina na rin.